Grabe sa Wish ang titang palaban ng broadcast journalism. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. At mukhang isa-isa nang natutupad ang kahilingan ni Miss Cara. Nitong September, isang DPWH engineer from Ilocos Norte ang naambush. November, isang DPWH BAC chairperson from Sorsogon ang nagpakamatay. November pa rin, isang engineer from DPWH Region 5 Planning Office ay namatay. At itong December, si Yusek Maria Cabral ang maingay na isyung nagpakamatay. OMG mga kababayan, ano ang nangyayari ngayon dito sa mga engineers nito pong ating bansa? At mukhang isa-isa pong, kung hindi po namamatay, ay mukhang nagpapakamatay mga kababayan. At speaking of patay, ito, pasintabi po sa mga manunood sa ating viewers ngayon, ay patay na po si Congressman Romeo Acop. Panoorin niyo po mga kababayan ang balitang ito. Bakit po siya namatay? Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ni Antipolo City Representative Romeo Acop matapos ang pagpanaw ng kongresista. Balikan ng kanyang ilang dekadang serbisyo sa gobyerno sa Agenda Weekend Report ni John Manalo. Pumanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa edad na 78. Kinumpirma ito ng iilang mga kongresista ngayong araw, kabilang na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa isang text message, sinabi ni Puno na inatake sa puso si Acop kagabi at nalulungkot ito sa pagpanaw ng kongresista na naging kaibigan niya for 25 years. Inalala rin niya si Acop bilang isang devoted, courageous at honest public servant. Miyembro rin ng National Unity Party si Acop, kung saan tumatayong pangulo si Puno. Nagpahayag din ng pakikiramay si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpanaw ni Acop. Anya, matindi ang naging dedikasyon ni Acop bilang isang public servant at nanilbihan ito ng may disiplina, integridad at paninindigan. Pinagpugayan din ni Romualdez ang naging ambag ni Acop bilang isa sa mga nanguna sa House Quad Committee investigation sa Kamara. Nirespeto raw ni Acop ang due process at maayos na oversight powers sa lahat na naging pagsusuri nito. Instrumental si Acop sa kasaysayan ng Kamara dahil sa pagtatanong niya naungkat ang issue ng mga umano'y gawa-gawang pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at Department of Education na pinamumunuan noon ni Vice President Sara Duterte. Si Acop ang nakapansin na isa sa mga individual na pumirma sa AR ay nagngangalang Mary Grace Piatos. Yan po mga kababayan ang ating puputulin muna dito patungkol nga po dito sa Mary Grace Piatos na ito. Dito po nag-ugat ito pong impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte mga kababayan, sapagkat ito pong Mary Grace Piatos ay pilit po nilang ipinapalutang at pilit po nilang sinasabi na ito daw po ay bugos na pangalan at hindi daw po ito rehistrado sa National Office or dito po sa ating birth certificate mga kababayan bilang mga Pilipino. Pinapalabas nila na lahat ng ito ay gawa-gawa lang po ni Vice President Inday Sara Duterte, kung kaya dapat pong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte at the rest is history mga kababayan. In-impeach nga po si Vice President Inday Sara Duterte nito pong mga kongresista na ito at isa po yan sa pinangunahan ni Congressman Romeo Acop mga kababayan. Now, magiging harsh ba tayo dito? Para minsan kasi mga kababayan, ang isang tao po pag pumapanaw, tayo po ay naniniwala po tayo, lalo na po sa Biblia. May nakasulat po sa Biblia na pagka ang inyong kaaway ay nabubuwal, ay hindi ka dapat natutuwa. Nakasulat po yan sa Biblia mga kababayan. Ngunit kakaiba po itong ating video mapapanood ngayon at re-reaksyonan, sapagkat bakit ganito po ang naging reaksyon ng taong bayan sa kabila po ng pagpanaw nito pong isang magiting na kongresista na nagngangalang Romeo Acop ng Rizal, Antipolo. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan. Si Acop nga ba ay nakarma, kinarma, sabi ng iba, mirise, sabi naman po lalo na ng kanyang mga kasamahan ay sayang at talagang deeply saddened po sila.
Siyempre, sa pamilya po siguro ni Akop, hindi na po natin yan na po pwedeng tawaran pa. Normal po yan, lalo na sa ating mga kapamilya, mga kababayan. Ikaw, kabayan, ano ba ang iyong nararamdaman sa pagpanaw po ni Akop ngayon? Mukhang sunod-sunod na po mga kababayan, ito pong mga nangyayaring wish, no? Or natutupad na po ang mga wish ni Miss Cara David. Bago po natin ipagpatuloy ang ating reaction video mga kababayan, hayaan niyo po muna akong sabihin sa inyo na maraming salamat po sa mga tumangkilik sa ating video nung nakaraan. Napakarami po ang mga viewers natin at mga bagong viewers. Maraming salamat po sa inyo. Kung nagugustuhan niyo po, paki-like at paki-share na rin po at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat muli sa inyo mga kababayan. Bueno, tuloy na po tayo at diretsohin na po natin ito pong si Romeo Akop mga kababayan. Nakalaunan ay naging isa sa mga naging dahilan ng impeachment complaint laban sa bise. Ikinalulungkot din ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang pagpanaw ni Akop. Sa isang mensahe, kinuwento ni Lacson na dating PNP chief na nakasama niya si Akop sa PNP bilang kanyang Director for Comptrollership. Rekomendasyon pa raw ni Akop ang pag-download ng 85% ng PNP financial and logistical resources to frontline units bilang bahagi ng kanilang laban na linisin ang organisasyon. Nagsilbi rin bilang hepe ng CIDG si Akop mula 1994 hanggang 1995. Ayon sa isang police report, isinugo daw si Akop sa emergency room ng Assumption Hospital 10:20 ng gabi pero hindi na raw ito na-revive ng mga doktor at idineklarang patay 10:56 ng gabi. Sa ngayon ay wala pang ibang detalyeng pinapaabot ang pamilya ni Akop tungkol sa kanyang pagpanaw. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Yan nga po mga kababayan ang balita tungkol po sa Ibigan niya pagpanaw for 25 years. Romeo Inalala rin Akop, Ronaldo Puno. Sa isang text message, mga kababayan. So, ito po ay gumimbal po sa atin sapagkat ito pong si Akop mga kababayan ay talaga naman sila po ay mga nanguna sa Quadcom, no? At dito nga po sa pag-iimbestiga laban po sa AGK, di umano, at laban din po dito sa binuo nga po nilang impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At dahil nga po dyan, puring-puri po siya ni Martin Romualdez kasi si Martin Romualdez at itong kanyang ibang mga kasamaan ay talaga naman nakinabang po dito sa ginawa po nila. Sapagkat si Vice President Inday Sara ay patuloy po ngayon, kinukundin na nila at patuloy po nila ngayon gustong ipa-impeach, sinasampa nila ng kaso, papunta po dyan sa ombudsman, mga kababayan. At gusto talaga nila matanggal at nagkakaisa po talaga sila. At napakarami po ang mga talagang ganito po ang kanilang mga pananaw. Ngunit nagkakamali po sila mga kababayan sapagkat ito pong mag-amang Duterte ay kahit tinambakan na po nila ng matitinding mga kaso, matitindi na po lahat ng mga pangyayaring panggigipit sa kanilang mag-ama hanggang sa pinatapon na nga o kinidnap na nga si Tatay Digong papunta dyan sa dahig, ay patuloy pa rin po ang taong bayan sumusuporta at patuloy pa rin pong nagmamahal dito sa pamilyang Duterte. Now, ang tanong mga kababayan, bakit? Siguro kung ikaw ay matagal ng followers ng ating channel, baka alam mo ang sagot. I-share mo naman sa amin dyan, kabayan, kung bakit hanggang ngayon ay patuloy na ginigiba ang mga Duterte, ngunit patuloy pa rin pong minamahal ng taong bayan. Paki-comment po dyan mga kababayan kung matagal ka ng followers at listener. I-share mo naman sa amin ang iyong komentaryo. Samantala mga kababayan, may i-share po ako sa inyong eksena. Ito pong eksena na ito, ayan po, no? Ito pong si Franz Castro, mga kababayan, ay kitang-kita po dito, no? Sa isang eksena ng nagkaroon po ng investigasyon dyan sa kanilang komite. Ayan po, kitang-kita po nag-aapiran, no? Kitang-kita pong parang, alam mo yung mga bata na parang tuwan-tuwa, di ba? Na, ayan, no? Nag-face bump pa sila, tapos naghawakan pa silang dalawag. Parang Gina G pa itong si Miss Franz Castro, mga kababayan, ano? Talagang tuwan-tuwa sila sa nagawa nila. Yung eksena na ito mga kababayan ay atin pong napag-alaman, but kung inyong matatandaan, ito ay after kabayan nung mapa-cite in contempt ni Franz Castro, si Attorney Zelaika Lopez, yung isa pong chief of staff ni Vice President Inday Sara Duterte. At yun nga po ang na-ospital, di ba? Sinundan po natin, na-cover din po natin yun dun sa St. Luke's at dyan sa veterans, mga kababayan. So,
dito sa puntong ito mga kababayan, ito pong committee ni pinangunahan ni Ako at ni Franz Castro ay nagdidiwang po sila sa puntong yan mga kababayan. Kitang-kita po ang kanilang pagdiriwang na tuwan-tuwa po sila na ito pong si Attorney Zelaika Lopez ay kanila pong napasight in contempt dito. At muntik na nga po, no? Muntik na nga po nagkaroon ng commotion dahil alam niyo naman po kung anong nangyari na po doon, di ba? Na ospital po si Attorney Zelaika Lopez, no? Na mga kababayan, sa eksinang ito, sa eksinang ito ngayon na nakikita ninyo mga kababayan ay ang dalawa dito ay naparusahan na po. Kung atin pong titingnan, mukhang coincidence or consequences na siguro mga kababayan kasi ito po si Castro ay ano pong nangyari sa kanya? Si Castro po ay na-affirm ang kanyang conviction mga kababayan. Na-affirm po ang kanyang conviction. Pero inyo, itong puntong ito mga kababayan si Attorney Zelaika Lopez, inosente, napakuntim po niya, napakulong pa niya Samantalang itong napakakapal na mukha nitong Franz Castro involved ito sa mga NPA teroristang activity, no? Aba sumasahod pa siya at nagpakulong pa ng isang inosenteng abogado sa ngalan nga po ni Attorney Zelaika Lopez. Kita nyo dyan mga kababayan. At yung eksena na yan, viral na viral, trending po yan noon sa social media. Na talaga naman after nilang mapakulong, after niya mapakontempt. Ayan nga po si Mr. Contempt, no? Tuwan-tuwa sila, pinagtutulungan po nila mga kababayan yung kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Now, ang nangyari, ito na ngayon si Castro, mga kababayan. Ang gusto talaga nila, makulong kami. Aba, Castro, magpalit nga tayo ng ikaw ngayon yung taong bayan at kami ngayon ang nasa lagay mo. Castro. Na-convict ka na ng na-convict kami ngayon. Na-convict kami ngayon ng Regional Trial Court. Convicted na kami. Pagkatapos na-affirm pa kami ng ang tawag nito yung Court of Appeals. Tapos ikaw ngayon yung taong bayan. Anong isisigaw mo? Sige nga, Castro. Nagreklamo ito si Castro mga kababayan. Ayun po sabi niya, gusto niya talaga na mapakulong kami. Ang post niya rito, ang gusto talaga nila, makulong kami. Sabi ni Franz Castro, nagpahayag ng matinding pagkarismaya si dating acting chair party list Representative Franz Castro matapos pagtibayin ng Court of Appeals ang kanyang conviction sa kasong child abuse. Isang desisyong nagbabadya ng 6 na taon pagkakulong laban sa kanya. Ayon kay Castro, malinaw umano ang layunin ng mga nasa likod ng kaso. Ang ipakulong sila sa pamamagitan ng mga kasong anyay gawa-gawa. Di ba mga kababayan? Siguro pag ako talaga yung West, dapat ipakulong ko rin yung bungangan nito mga kababayan. Dahil gawa-gawa sentensyado ka na nga ayon sa ebidensya na sentensyahan ka na. Hindi lang po regional or RTC, kundi pati po ang Court of Appeals. Isa na lang inaantay mo, Castro. Pagka ikaw hindi ka pala nanalo at hindi yan mabaliktad sa Supreme Court, sa tingin ko mukhang hindi ito mababaliktad mga kababayan. Dahil nakakita na po tayo ng mga ganito, di ba? Dalawa Maaari doon sa RTC, hindi ka na-convict, pagdating sa na-convict ka sa Court of Appeals. Sa Court of Appeals, walang sala ka, na-convict ka sa RTC, pagdating doon sa Supreme Court, pwedeng bumaliktad lahat-lahat. Now, yan na lang ngayon ang pag-asa mo. Pero sa tingin ko, napakalakas ng ebidensya laban sa inyo ni Senator Ocampo. Kayo talaga ang totoong mga kriminal at kayo talaga ang dapat nakulong. Baliktarin na lang natin kung kayo, ano rin ang inyong gusto? Gusto nyo bang sumasahod pa sa gobyerno? Yung mga katulad namin na convicted criminal na? Kung kayo ang lalagay bilang taong bayan. Kung handa ka sa ganyan posisyon, Castro, saka ka magsalita ngayon na hindi ka dapat makulong. Dahil convicted ka na Hindi ka na inosente, Castro. Isa kang child abuse convicted criminal. Ang kapal na mukha mo para magbida-bida ka pa. Ngayon, karma is real sa inyo talaga. Ito totoong karma, no? Bagamat tayo po mga kababayan, nakabase po tayo sa Biblia at tayo po ay hindi po natin hinahangad
na mayroon pong matumba or mawalang mga kababayan natin or mapatay kung anuman, hindi po natin hangarin yan mga kababayan. Ngunit, tingnan nyo po ang reaksyon ng taong bayan. Balikan natin dito si Akop. Ikaw, sa lahat ng mga post mo, ito mga kababayan nating bago natin balikan sa mga si Akop tingnan nyo mga kababayan ang reaksyon ng taong bayan, no? Ito po ay nagkaroon po ng react na ang react po dito ay 9,000 reaction, likes, tumawa, na emoji at ano pa ba? Nag-heart. Tingnan natin kung may nag-heart pa. 9,000 po ito mga kababayan at 7,000 comments, 237 share. Sa 9,000 na reacts mga kababayan, mayroon po ditong 5,800 ang pinagtawanan ka lang Castro. 28 yung nag-like at 260 lang ang nag-heart. Ibig sabihin, mahal ka nito kasi nag-heart di ba? Malamang ito mga kakampi mong mga MPA na ito yung mga kakampi mo na mga child abuser. Siguro 260 na lang sila, di ba? At yung mga MPA na mga followers siguro baka 2,000 na lang. Pero yung mga tumawa sa iyo dahil sa kaibangan mo, pinagtawanan lang yung komentaryo mo at hinanakit mo sa buhay, 5,800. Ibig sabihin, Castro, mahiya-hiya kayo kung mayroon pa kayong hiya, kabayan. Eto pa, speaking of boss mga kababayan yan yung argumento at kahihiyan na sinapit ni Castro sa ating taong bayan. Aba mga kababayan, ayoko pong magano kasi nga patay na po si Akop. Pero tingnan nyo po ito. Tingnan nyo po yan mga kababayan. May nakita tayong post ng Mindanaon Ko 16 hours ago. Sabi niya rito, bakit kaya sa halip na magluksa ang mga Pilipino sa pagkamatay ni Congressman Akop, mas marami pa yata ang natuwa? Tama nga ba ito mga kababayan? Check nga natin itong mga in-screenshot niya mga picture. Check natin isa-isa Ito. Sabi dito mga kababayan, pahayag ni Faustino Bugidi, III sa pagpanaw ni Romeo si Akop. Ito po yun mga kababayan. Mayroon po itong 1,600 ayon sa kanyang screenshot, may 1,600 po kabayan na reaction na like. Hindi. Tumawa. Ayan po. Kasi magkasunod po Yung like at tumawa magkasunod So ibig sabihin mga kababayan, 1,600 yung pinagtawanan at yung nag-like ay ilan lang nag-like nito mga kababayan. So ibig sabihin, mas marami po ang tumawa dito. Yung po ang sinabi, yung post lang po ni Faustino Dian speaker. Ito naman sa One TV Philippines, 1,000 ang tumawa mga kababayan ay 1,000 mahigit din yung yung nakatawa, puro nakatawa mga kababayan pinagtatawanan. Ito pa isa 2,700 din ang react nito. Nakatawa din po mga kababayan. House of Representatives na to House of Representatives na to. Tingnan na natin sa House of Representatives mga kababayan mismo. Pero bago natin puntahan ito muna. Tuloy lang natin. Ito. Tawa ulit mga kababayan puro tawa mga kababayan ang Bomboradyo. Sa Bomboradyo, tawa pa rin ang nangunguna. Pag dito kasi mga kababayan, bandang kaliwa, yung emoji, yun yung pinakamarami ang ibig sabihin, yun po yung pinakamaraming react or kung ano man ang emoji na pinapahiwatig. This time mga kababayan, puro po pinagtatawanan ito. Po siguro ito ng bilyonaryo, no? Ayan, rest in peace. Imbes na matuwang imbes po magluksang taong bayan, imbes umiyak, ang pinakamarami lagi ang tawa mga kababayan. Bakit kaya pinagtatawanan? Ito pa Tawa rin tingnan na natin tong House of Representatives na kung ano bang post nila doon sa House of Representatives. Tingnan natin ang House of Representatives. Tingnan natin ang mga doon, nag-emoji. Ayan ayan mga kababayan Ayan mga kababayan Tawa pa rin ang nangunguna Tingnan natin mga kababayan, tawa pa rin ang nangunguna Saan na 'yon? Ayan
Ayan, no? Naku, mga kababayan, tawa talaga mismo doon sa House of Representatives, oh. Mas pinakamarami ang tumawa, mga kababayan, ayun, no? I-click na natin, mga tumawa yan, no? Ayan, no? Puro doon na ito mismo sa kanilang page, mga kababayan, ha? Oh, nasaan na kaya yung mga troll nila na mga Bombay at saka yung mga itik? Yung hindi ko pinagtatawanan si ako pa, mga kababayan, yung mga troll. Kasi 'di ba may mga troll lang House of Representative, mga itik, 'di ba? Si Lisa, si Martin, 'di ba may mga Bombay, mga Indian, mga ano pa ba? Vietnamese, kung ano mga pangalan din nating mabasa, 'di ba? Oh, ito mga kababayan, oh, napakarami mga tumawa, ibig sabihin hindi halos maano, oh. Oh, tuloy-tuloy lang, oh. Tuloy-tuloy lang, oh, puro mga tumawa. Dito ito, sa House of Representatives mismo, emoji tawa react, namatay po 'yan, hoy ang babastos niyo naman. Namatay na po yung tao, 'wag na kayong nakatawa pa kayo. Oh, kaya nagtawanan pa itong reaksyon ng mga taong bayan, mga kababayan. Ha? Bakit kaya reaksyon tawa pa sila? Oh, ito na naman, oh. Ito, tawa sila, mga kababayan, oh. Gano'n din itong isa, oh, 21 hours ago. Tawa din sila, oh. Puro tawa ang nangunguna, mga kababayan, nahuli tuloy yung may umiiyak. So, ibig sabihin, mas marami ang mga tumawa kaysa sa mga umiyak dito sa pagkamatay ni, pangalan nito, ni Romeo Acop. Nakapagtataka bakit gano'n. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito, mga kababayan, kung bakit gano'n? Ha? Bakit gano'n, mga kababayan? Hindi ko kasi masyado mai-connect, 'no? Baka kayo alam ninyo kung, anong connection nito, bakit hindi umiyak ang marami kaysa sa tumawa, mga kababayan. Now, BMR, baka naman, gawa-gawa mo lang 'yan. Hindi, ayan na mismo, House of Representatives na 'yan, eh. O ito pa, gusto niyo pa talaga ng patunay, ito pa mas matindi ito, nakita ko, mga kababayan. Ayan, 'no, Laila de Lima na po ito, Laila de Lima na po ito, mga kababayan, Tingnan nga natin ang mga sa post na po ito ni Laila de Lima. Baka sabihin ninyo, kaya lang naman mga tumawa, mga DDS yun, eh. So, ngayon, pagdating kay Laila de Lima, sa tingin nyo kaya matutuwa ang mga DDS kay Laila de Lima? Bakit ito? Ayan na, si Laila de Lima na po yan, mga kababayan. Yung post ni Laila de Lima ay umani po ng 30,000 reaction, no? Pero tingnan nyo nangunguna, kabayan, no? Ang nangunguna na naman ay ang tumatawa kaysa sa umiiyak. Buksan nga natin itong mga pagoy, mga kababayan. 21,000. 4,035 lang yung umiiyak, mga kababayan. Sa 30,000 na reaksyon, overwhelming po ang tumawa lang po sila, mga kababayan. Dito po sa nangyari kay ako. Puro po nakatawa lang, mga kababayan. Ayun, no? 21,000. Grabe, landslide. Ang sama nyo naman. Bakit kayo ganyan, no? Masamang pagkain po ito bilang Pilipino, sa totoo lang, di ba? At tayo, bukod doon sa may nakasulat sa Biblia na sinusundan natin, mga Pilipino kasi na karamihan kasi sa ating mga Pilipino, halos nagbabasa po, nakakabasa ng Biblia. Mas majority sa atin. Di ba? So, bakit nakatawa lang po sila, mga kababayan? 21,000. Kay Dilima na po yan post, hindi ko na po yan gawa-gawa, mga kababayan. Basahin nga natin ang ni Dilima. Ang mga nag-comment, basahin natin, mga kababayan, ang mga nag-comment. Marami. Tingnan natin mga nag-comment. Ano sabi ng mga comment section? I recall that during the Quadcom hearings, Sir Acop stood up for what is truly right. He has a brilliant mind in the committee. May his soul rest in peace. Ito, mga kababayan. Ito, follower ito ni Acop. Ayan, sabi niya rito, big boss for the country, Congressman Acop.
big loss po. Ayan, oh, mga kakampi ni ano yan, ha, mga kababayan. Congressman Akop nyo is work very well and very objective in facing issues. Condolence to the family and friends. Rest in peace, sir. Pero tingnan mo mga kababayan, no? Yung nag-comment na yan, si Wilhelmina Tanyag, ang nag-comment na to na pabor kay Akop, mayroon po siyang 1,500 na reaksyon mga kababayan. At ang tumawa po dito ay 1,200 dito sa kanyang comment. 8 lang yung umiyak. Mayroon pang galit sa kanyang dalawa. At ang nag-like 243, ang nag-heart 15. So ibig sabihin, pag samasamahin mo lahat nito mga kababayan, overwhelming kasi 1,2 ang umiyak sa 1,500 na sumang-ayon sa kanyang comment. Ito pa isang nag-comment, oh. 503 naman ang kanyang comment. Ang umiyak naman, ay tumawa naman, 426. Grabe. Ano ba kayo? Ito pa, sabi ng comment ito. You did well, sir, standing up against the abuses of previous administration. Oh, previous administration, tingnan natin naman. Ang react mga kababayan, 928. Ang pinagtawanan nitong comment niya ay 718. Grabe, pati mga comment section mga kababayan, ang reaksyon, ibang klase. O ito, mga nag-reply dito naman. Panoorin mo interview niyang pamalimali kay BP Sara kung paano siya natamimi, nasupalpal ni VP Sara at sinabihan pa siya ni VP na tinutulungan na nga lang siya. Oh, nga mga kababayan, di ba? Nasupalpal ito ni VP Sara noon eh. Kasi yung, di ba, may naglabas si VP Sara ng ano, tungkol doon sa unmodified na nga, di ba? Mayroon itong ano noon eh. Hindi ko lang nakuha dito, pero mayroon to, naalala ko tuloy dito sa nag-comment na to. Totoo yung mga kababayan. Yes po, lagi kong hinihintay yung sasabihin niya sa mga persons na ini-interview nila. Kasi ang galing-galing ni Kong Akop. O, yan mga kababayan. O, ito yung pumabor. O. Nako, kayo na pong magbasa ng mga comment section dito mga kababayan. Ayaw ko na pong magbasahin ng mga comment section. Kasi dagdag lang po yan sa ano eh, 'di ba? Sakit ng kalooban ng pamilya Akop. Pero sa totoo lang mga kababayan, nakakabahala po ito kasi sipin mo patay na nga itong tao na ito pero marami pa ring mga natutuwa. Marami pa rin ang pinagtawanan. 'Di ba mga kababayan, nakakabahala. Pero ganun talaga siguro. Hindi naman po pwede natin diktahan o utusan ng taong bayan kung anong kanilang magiging reaksyon. Bigay na lang po natin sa taong bayan kung ano talaga ang kanilang nararamdaman. Anyway, sabi nga ng iba, 'di ba? Sa finals na magkakaalaman kung talagang sino nga bang nagsasabi ng mabuti at tama, 'di ba? At mga masama ang mga ginagawa, mga kababayan. Sa tingin nyo kaya, pasok ito dito sa wish list ni Cara David? Grabe sa wish ang titang palaban ng broadcast journalism. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Alam nyo mga kababayan, hindi rin po ako sang-ayon sa pasintabi doon sa mga hangang-hanga dito kay pangalan nito, kay Cara David na nagwi-wish list yan ng ganyan na mamatay daw yung mga kurakot sa Pilipinas. Sa tingin ko, hindi rin ako sang-ayon. Hindi dahil sa kung ano pa man, pero sa Biblia kasi mga kababayan, bawal po yan. Bawal mo pong i-curse, no? Hayaan mo po ang Diyos ang gaganti. Hayaan mo ang Diyos mismo ang magbigay ng parusa. Kung inyo pong magbabasaan, bubuksan ng Biblia mga kababayan, mayroon po sa pahayag o sa Apokalipsis na nagrereklamo po yung mga pinatay na mga banal. Na sinasabi nila, kailan yung kami Panginoon ipaghihiganti? 'Di ba? Umiiyak sila at gusto nilang nagsisigaw sila sa Panginoon, sinasabi nila, ipaghiganti mo na kami sa mga pumatay sa amin. Ang sagot lang ng Panginoon, magpahinga pa kayo. Dahil marami pa kayong katulad ninyo na papatayin din. 'Di ba? So, hanggang sa maganap ang mga araw. Ibig sabihin mga kababayan, hindi hinwala sa ating kapangyarihan 'yan.
Alam natin na may mga kriminal, may mga masasama, di ba? Pero lahat po tayo ay mayroon po tayong chance para magbago habang may buhay. Kaya for me, para lang sa akin hindi ko kayo isinasama rito. Hindi po talaga ako nakikigala o nakikituwa dito sa wishlist ni Cara David. Kasi against po yan sa Bible. Kung ikaw po ay nagbabasa ng Biblia, ay malalaman mo po yan na bawal po yan sa Biblia na hangarin mo ang kapahamakan ng iyong kapwa at ng iyong kaaway. Bakit, mga kababayan? Sapagkat ang turo po sa Biblia, pag ang kaaway mo ay nagugutom, pakanin mo. Pag nauuhaw, painumin mo. Yun po ang turo sa Biblia, mga kababayan, ha? Hindi pa ako magpipilit sa inyo kung ano po ang gusto ninyong paniwalaan o kung ano po ang paniwala ninyo sa Biblia. Pakita ko lang sa inyo para at least mayroon tayong basihan dito. Baka mamaya sabihin ninyo, masyado ka namang banal-banalan diyan, BMR. Hindi, i-share ko lang din sa inyo kasi nga para lang puntuhan yung ano ko na hindi ako believe doon sa wishlist ni Cara David. Bagamat alam po natin na masama po ang ginagawa nitong mga ito. Pero ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Wala tayong karapatan eh, no? Mag-search lang tayo pag ang kaaway mo ay nabubuwal, huwag kang matutuwa. Nasa Biblia yan, saan na ba yun? Ayon sa Biblia. Search lang natin mga kababayan ha. Wait lang, pag ano nyo lang ako. Biblia. Okay. Search natin. Para naman at least alam ninyo, no? Asan na ba yun? Ba't ayaw? Ayan. Huwag kang magagalak pag ang iyong kaaway ay nabubuwal at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya ay nabubuwal. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito itinuro. Pag-iwas sa puot ng Diyos. Yan po, nasa na ba? Ito, kawikaan pala mga kababayan. Ayon sa Biblia, partikular na sa kawikaan 24:17, Proverbs 24:17, malinaw ang paalala tungkol dito. Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal. Yan mga kababayan, sa kawikaan po yan. Yan po Sa Mateo naman, pagpapakita ng pag-ibig itinuro ni Jesus sa Mateo 5:44 na dapat nating mahalin ang ating mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa atin. Umuusig to, alam ko umuusig sa atin mga kababayan. Yan. Hindi po ako may gawa niyan Biblia po ang may sabi niyan, hindi ko po yung gawa-gawa. Kaya yun po ang rason ko kung bakit hindi po ako natutuwa doon sa wish list ni Cara David. Bagamat paminsan-minsan masasabi natin karma, di ba? Ganun talaga eh. Sabi ng iba, digital ang karma, pero hindi rin po kasi biblical mga kababayan yung karma eh. Tandaan po natin, lahat po ng mga bagay ay tayo po, kasama ang tao ay temporar lang. Temporary lang tayo nito. Kumbaga, manlalakbay, lahat ito nang nakikita natin, temporary, lahat ito mawawala talaga. So, yun lang mga kababayan huwag niyo po akong sabihin na nagbibida-bida lang ako. Sa Biblia po ang pinagbasehan ko at hindi po kung ano-ano ng ano. Pero kung naniniwala kayo na kinarma or natutuwa kayo, wala po akong magagawa, no? Pero sa akin, basta nagbase lang po ako sa Bible. Salamat kung inyong maunawaan mga kababayan. Kung hindi naman, magrespetuhan na lang tayo ng ating damdamin, di ba? Pero sa ngayon mga kababayan, sa totoo lang, siguro para sa akin na lang, no, para hindi naman kayo masyado siguro coincidence lang din ito nangyayari sa kanila. What a coincidence na lang mga kababayan. At ito pa nga coincidence pa. Tingnan niyo po itong mga coincidence. Panoorin natin. Ito 'di ba si
itong si pangalan nito si ah, Cabral, no? Ay matindi po ang itong pangyayari sa kanya. Ito to na nga po mga kababayan, matindi po ang mga issue ngayon umiikot tungkol dito. So siya ngayon ay nilalamay na, pero kahit nilalamay na po siya ngayon, nakaburol na, matindi pa rin po ang mga usapin na pinag-uusapan sa kanya at mukhang hindi pa rin siya matatahimik dahil mukhang magsasagawa po yata ng investigasyon, ano ho, itong kamera patungkol po dito sa kanyang pagkamatay. Pero hindi dahil sa mayroon siya yatang ginawa, kundi paano, bakit siya namatay ng ganun-ganun na lang siguro. No, may naganap pong press con kanina. Panoorin nga natin 'to mga kababayan na balita ng UNTV. Itong isang ito. May hawak na files ng listahan ng mga proponent ng insertions ng Department of Public Works and Highways o DPWH si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Anya, ibinigay ito sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025 matapos sabihin ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na ibigay ito sa kanya para sa transparency. Kamakailan lang ay natagpo ang walang buhay si Cabral malapit sa Buwed River na may lalim na 20 hanggang 30 metro mula sa Cannon Road sa Tuba, Benguet gabi ng December 18. Inihayag ni Leviste na ayon sa files, hindi lang mga kongresista at senador ang mga proponent ng flood control at iba pang proyekto ng DPWH, kundi pati mga opisyal mula sa ehekutibo, kabilang ang mga kalihim at undersecretary sa labas ng DPWH, pati na rin mga pribadong individual. Ayon kay Leviste, mas mainam kung ang DPWH mismo ang maglalabas nito upang hindi umano makompromiso ang trabaho niya sa Kongreso. Pero anya, maaari rin niyang ilabas ang insertions ng mga proponents sa Kongreso kung pahihintulutan siya o kung mismong si Secretary Dizon na magsasabi sa kanyang isa publiko na ito. At dahil din sa mga pangyayari kamakailan, ang concern ng kongresista ay matiyak na ligtas ang mga tauhan ng DPWH na may kopya ng files na ito at maingatan ang naturang files. Samantala, naniniwala naman si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kung mayroong makikinabang sa biglaang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral, ito ay mga proponent ng DPWH insertions. Yung mga proponents ng mga insertions ng 2023, 2024, and 2025 GAA. When you say proponents, ito po yung mga lawmakers sa both houses of Yes. Hindi, meron din sinabi na may mga member of the executive branch na nag-propose ng mga projects. Paano po niyo po nasabi po kung Di ba sabi ni Congressman Saldico that the executive branch proposed 100 billion insertion? Naniniwala rin ang kongresistang hindi malayo ang possibility na may foul play sa pagkamatay ng dating DPWH official, lalo na't itinuturing nitong illogical ang mga pahayag ng driver ni Cabral kaugnay ng insidente. Kaya naman nakatakda na ring maghain ng resolusyon si Representative Erice para hikayatin ang Kamara na imbestigahan ang biglang pagkamatay ni dating Undersecretary Cabral. Si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon naman naniniwalang hindi makahahadlang sa isinasagawang investigasyon sa maanumalyang flood control projects ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral. That might be a bit of a conjecture to say at this point na it is an actual setback. No? So, kasi katulad ng nasabi natin, marami pa naman hong mga tao na actually pwede magbigay ng pagpapatotoo dun sa ilang pong mga kaso po ng korupsyon at kaso po ng kickbacks. It's not just a single person naman po doing as an example, yung NEP insertions. Diba? So, I'm quite certain she had staff that basically placed in the line items there. So, we can actually talk to them as well. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Ayan nga po mga kababayan, mayroon sila ritong tinatawag na itong mga kababayan, magpapaimbestiga daw patungkol nga po rito sa pagkamatay ni Cabral, at talaga naman mga kababayan ay hindi pa rin po matatahimik ang pamilya niya rito. So, speaking po dyan mga kababayan, tingnan niyo po ang
iba't ibang mga tao, matindi po ang mga naging reaksyon dito. At dahil ngayon, magpapatawag na po sila ng meeting patungkol nga po dito or hearing patungkol dito sa pagkamatay ni Akop, mga kababayan. Samantala, may nakita rin po tayong post, ni Akop, ni Cabral pala, sorry. At may nakita nga po tayong post patungkol din ito kay Akop, mga kababayan. Tingnan niyo po, ito si Congressman Barsaga, Kiko. Ang pagkamatay ni Congressman Romeo Akop ay hindi dapat humadlang sa paghahanap ng hustisya. Dapat pa rin siyang imbestigahan kaugnay ng kanyang umano'y pagkakasangkot sa katiwalian sa flood control. Representative Kiko Barsaga, Cavite 4th District. Ayan po mga kababayan, ang isa na naman sa tinuran ni Congressman Kiko Barsaga. Katulad din po dito sa nangyari kay pangalan nito, ito si Cabral, ay mukhang paiimbestigahan din po ang kanyang pagkamatay, mga kababayan. So parehas po sila ngayon. Ito naman si Akop ay ayon dito kay Congressman Kiko Barsaga ay hindi rin daw po ito ligtas doon sa mga sinasabing akusasyon na mukhang pagkakasangkot din nito sa nangyayari pong korupsyon sa ating bansa. So alam nyo, napakasalimuot mga kababayan, napakatindi po ng pangyayari ngayon sa ating bansa. Paulit-ulit po nilang pinapalutangan ng iba't ibang mga issue hanggang sa kumuha po sila ng mga taong nakakulong, convicted criminal. Ang convicted criminal, siya yung naninira, siya yung gustong magpakulong sa mga inosente. Yan si Franz Castro, di ba? At yung mga kriminal na nandoon sa kulungan ngayon, na hindi lang basta kriminal, na-convict na din dati. Pagkatapos mga kababayan, ang matindi pa ngayon, no bail, nandun siya talaga sa loob. Hindi siya bawal siyang basta na lang lumabas kung ano man. Pero ang tindi, ang bilis niya nakakagawa siya ng mga affidavit kasi nga po mga kababayan, alam niyo na siguro ang ibig sabihin noon. Alam niyo na siguro kung paano siya nakakakuha ng mga ganung-ganung katitinding hawak na mga dokumento. Siguro, perhaps mga kababayan, ito yung hula ko lang. Baka mayroon talagang taga-abot sa kanya or taga-bigay sa kanya. Or mismong pinapadaan lang sa pangalan niya pero mayroon talagang naglalabas nito na mayroong konektado sa kanila. Hindi ko na po yan mga kababayan na ipapahula sa inyo. Pero basta, siguro naman alam na po natin ang pangyayari dito. So ito, si Akop, patay na. Ito naman si Cabral, patay na rin. Pero kahit patay na sila parehas mga kababayan, ay hindi po lahat ng taong bayan ay nagluluksak para sa kanila. Mas marami po dito ang una, naghihingi ng hustisya at pinagtatawanan po ang ganitong pangyayari instead na makidalamhati at umiyak sa nangyaring ito. Kasintabi pasensya po sa mga pamilya nila, pero para sa akin personally, nakikiramay po ako at condolence po sa inyo. Pero sa ibang mga kababayan po natin, hindi po natin sila pwedeng diktahan at pilitin kung ano man kanilang magiging reaksyon. Respeto natin sila mga kababayan dahil may sarili po silang puso't damdamin, balon-balona na tayo-tayo-tayo. Ano ba yan? Okay mga kababayan, tuloy natin. Ito, mga labi ni ex-DPWH Secretary Cabral nakaburol na daw sa Quezon City, narating na raw mga kababayan. Pero bago yan, tingnan na natin muna ito mga kababayan kasi nakita sa dashcam, nakita sa dashcam ng isang sasakyan. Panoorin nga natin itong dashcam video at larawang kita si ex-DPWH Yusek Cabral sa Kinon Road. Ito nakita itong mga kababayan. So parang nakakapagtaka naman na parang napakabilis nila, napakabilis nilang nakuha ng ito. So ibig sabihin, di ba, walang CCTV dyan. So maaari, nang dumaan ka dyan, maaaring nadaanan mo yan, di ba? At nakita mo yan. Nakukuhanan yan ng dashcam kung may dashcam ka, kung mayroong camera sa scan mo. So ito ngayon, may nakakuha mga kababayan. Tingnan natin itong nakakuha ng video na yun. Nasa puderarya na sa Quezon City ang labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na natagpo ang patay sa Benguet. Sinisiyasat na rin ng mga otoridad ang lugar kung saan siya nakita, pati na ang hotel room kung saan siya nag-check-in. Mula sa Tuba, Benguet, nakatutok live si Bea Pina. Bea? Pia, sa pag-iimbestiga o sa
Pag-iimbestiga ng PNP sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, kabilang nasa kanilang tututukan ang pag-secure sa mga ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Viral na online ang dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet, bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa maanomalyang flood control scandal kung saan idinawit ang dating opisyal. Kanina, nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, SOCO at Forensic Unit. Isinalaysay ng mga nagpapatrolyang pulis kung paano nila sinita si Cabral at ang driver nito nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Nandiyan po nakaparado siya. Dito po banda dyan. Nakikita po kasi namin dumadami, nakaupo dyan. Sir, may problema po ba yung sakyan niya? Sira po ba? Kailangan po ba ninyo ng tulong? Sabi po ng driver, wala po, nagpapangin lang po si madam. Ay ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo ng ibang partihan, probada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sakyan. Maghanap po kayo ng safe na partihan na malilim. Ganito katarik ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Kagabi, nag-iimbestiga na ang NBI sa 2 silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa kanila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nakita ang 2 paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal documents, prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa kanila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nakita ang 2 paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal documents, prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit anong electronic gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahe na bandang alas 11 kagabi ang labi ni Cabral at dumating pasado alas 3 ng umaga kanina sa isang memorial chapel sa Quezon City. Naantala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Pia, nanawagan din ang PNP sa publiko na iwasan ang spekulasyon at hintayin na lang daw ang resulta ng official investigation. Yan muna ang latest mula rito sa Tuba, Benguet. Tugma raw sa paunang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang kumakalat online na dashcam video sa Cannon Road ayon sa National Bureau of Investigation. Balita hatid ni Bea Pinlac. Viral na online ang dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na Ayan mga kababayan, maliwanag po ito no, na mukhang mayroon na namang panibagong anggulo. At yung una ng sinasabi ng asawa
na wala daw foul play. Nakod, napakadelikado nito mga kababayan sapagkat ayon sa NBI, nang sila ay pumunta dyan sila sa hotel, ay mukhang may anggulo ng pinatay nga daw po ito. Itong si Cabral. So, paano na ngayon yung kanilang mga unang pronouncement, mga kababayan? Ito po yung mahirap dito, ano ho? Ang mahirap ko dito kasi, sa pangyayaring ito, ang driver yata, pati itong asawa, mayroon na kagad silang mga conclusion na sinasabi nila, aksidente lang talaga, no? Alam nyo mga kababayan, hindi talaga ako mapakali. Hindi talaga ako halos kumbinsido na ganun lang kadali, di ba? Kasi kung sa ibang bansa ito, maiimbestigahan talaga kaagad yan eh. Autopsy kaagad. At di ba, yung isa nga po sa naging reaction natin, yung DNA, wala naman pong sakit yun eh. Bakit pati yun tinututulan ng asawa? So ngayon tuloy, napapaisip na tuloy ang marami. Ang dami na tuloy ang lumalabas. Lalo pa ngayon to na may official report na galing sa NBI na mukhang mayroon silang probable na maaari nga pong may basihan kung saan maaring mayroon pong pumatay dito kay Cabral. So, dahil po sa oras, no? Ilang oras po eh ang nangyari na yan eh. So, maaari mga kababayan, may possibility doon sa mga oras na yon na napakahabang oras na hindi sila nagkita ni Madam, ay mayroon na pong mga nangyari dyan in between hours na yan. So, ito talaga, mas lalo pang gumugulo at mas lalo pang lumalawak ngayon mga kababayan, ang nangyayaring ito. Kaya ang taong bayan talagang hindi kumbinsido. Ako, sa tingin ko, no, mas marami ang taong bayan na naniniwala na mayroon po talagang kakaibang nangyari dito kay Yusek Cabral. At hindi po ito ordinaryong basta na lang po nahulog. Ano ho? Hindi po ito basta-basta na lang po na ano dyan. Kasi una, mayroon pa kang interview si John Vic Remulla, mga kababayan, di ba? Mayroon siyang ano eh, hindi ko nasan na kaya yung video na yon. May interview siya eh. Ito yata yun mga kababayan. Alam ko kasi may interview sa sinabi niya, parang nag-ano eh, yung nagkaiba-iba yung kanyang panayang mga kababayan eh. Sandali lang ha, nandito kaya yon? Ito yata yon eh. Panoorin nga na, ito pala yung nakakita mga kababayan nung isang video naman, nakakita dyan, yung saksi dyan sa pangyayari na yan, no? Pero sandali lang, hinahanap ko yung video kung sa, ito yata yung mga kababayan, ito. Ito muna mga kababayan ha. So ang cause of death, blood force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Ayon naman sa Tranquil Funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. So ang cause of death, blood force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. So ang cause of death, blood force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Ayon naman sa Tranquil Funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. So ang cause of death. Yan mga kababayan. Ito pong si reporter, si Gary De Leon, yan din po niyang sinasabi. O wala daw pong sa mukha. Samantalang si John Vic Remulla naman, wasak yung kaliwang isang bahagi ng mukha ni Cabral. So, teka lang mga kababayan, sino sa dalawang ito ang fake news? Di ba? Kasi, naalala nyo ito si Gary De Leon, isa na ito sa naanuhan din eh. Napagsabihan nito na fake news nun sa may Minjulan, at tatandaan nyo nun mga kababayan, tinuyok ito ng mga nagrarally noon. Ngayon, siguro Gary De Leon, mukhang i-call out mo ito si Secretary John Vic Remulla kasi hindi malaman kung sino sa inyong dalawang nagsasabi ng totoo dito eh. Blood force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Wasak ang kanang bahagi ng mukha daw po ni Cabral. Ayon dito kay John Vic Remulla. So ang cause of death, blood force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Ayon naman sa Tranquil Funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. So ang cause of death. Wala daw pong damage ang mukha ni Cabral mga kababayan.
wala daw po ayon doon sa puninarya na kumuha ng katawan ni Cabral. Ayon dito sa report ni Gary De Leon. So, ayan, Mr. Gary De Leon, sino sa inyo ang paniniwalaan ng taong bayan? Mga kababayan, na ako, ito na talaga, mas lalong-lalo patuloy sumasalimuot at mas lalo lang dumadagdag ng tanong ang taong bayan, nadadagdagan ng mas marami pang tanong ang taong bayan sa pangyayari ito. Tingnan natin to si Madam kung ano ang napanood niya, anong nakita niya dito sa pangyayaring ito kay pangalan nito. Kasi nung nauna, 'di ba, na-interview yung konsehal ng Tuba Benguet ba 'yon, yung natin na reaksyonan. Ito nga si Madam. May taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon, nagsiselfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, yun lang ang ano ko, oras na sumilip ako. Sige pa. 8:30 to, ano na yun, mga ganung oras, pataas. Tapos, natatraffic yung mga sasakyan, nadidisturbo ako kasi sa mga kahol ng aso at yung mga busina ng sasakyan, kaya sinilip ko yung kalsada. Pagsilip ko, talagang tinignan ko kung ano yung nung maubos yung mga sasakyan, nakita ko may nakaparada general na sasakyan sa dulo. Tapos may taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon, nagsiselfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi yun lang ang ano ko, oras na sumilip ako. Anong oras po kayo sinilip? Yun na nga, 8. Oo, past 8. Nung nakita niyo po sa Facebook yung itsura, sila po yun? Sila, yung damit. Alam po. Oo, yun na yun. So, kaya sabi ko, siguro yun na nga. Saan po kayo nakatira? Doon, sa dulo doon. Bago lampas nitong tulay. Lampas lang ng tulay. Ito, lampas ng tulay. Nung umaga po na yun, yung mga sasakyan, parang nagtatraffic dahil sa kanila. Normal po ba na may umuupo doon? Wala naman, sila lang naman. Kahit ibang turista hindi po dumadaan doon? Hindi kasi pag dito sa Quezon, pag sa alanganing lugar sila nagpaparada, kung inaano ko, huwag dito kasi baka mahulugan pa kayo ng mga bato, gano'n. Nung oras na yun, hindi po sila pinuntahan? Hindi. Sinilip nyo lang? Nasilip ko lang. Kasi hindi ko naman alam na may position sa gobyerno dati? Oo. Pangalan po niya? Rose. May taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon, nagsiselfie siguro Yun, mga kababayan. So, dalawa na po ito, mga residente dito ang mismong nakakita dito kay Yusik Cabral ng mga nagkwento rin po. No? So, umaga pa lang talaga mga kababayan, yung pangyayari na kung saan may picture na kumalat na nag-selfie. Itong si Yusik Cabral at itong driver. No? At nakita nga doon. Same na same mga kababayan. So, teka lang kasi yung 'di ba ang sinasabi yung bandang hapon na eh. So anong nangyari doon pala sa between ng umaga hanggang hapon? Kasi doon na daw nangyari yung sa hapon na eh. Doon na nangyari ang aksidente na hindi na nakita ng driver, 'di ba? Mga kababayan, mas masalimuot pa lalo at mas lalo pa pong tawag nito, lumalabo ang mga pangyayari at mas lalo pang dumarami, nadadagdagan ang mas marami pang katanungan sa pangyayaring ito. Pero one thing is for sure mga kababayan, sa lahat ng ito ngayon, sa nakikita ko, mukhang mayroon pa rin po silang gustong pagtakpan. Ngunit, patuloy na pong nagre-resist. Patuloy na pong lumalaban ang naturalesa sa kanila. Tandaan po ninyo, pinagmayabang ni Marcos Jr., dito po ito nag-ugat ang lahat. Nang magyabang po itong si BBM Marcos Jr., nang natapos na raw po niya ang 5,500 flood control projects. Pinagmayabang po yan at pinagyabang po yan ng kanyang mga troll vloggers at kanyang mga followers, mga loyalista na
proud na proud po sila dahil napakaraming din daw po ito nagawa ng Duterte administration. Angkin sila noon. 5,500 flood control projects na natapos na at marami pang iba na ginagawa pa. So mayroon na pong tapos na 5,500 flood control. And then, after that, pagkatapos niya kinabukasan, ito na yung matinding baha. At ang sagot niya, na-overwhelm lang daw. Nandyan daw ang mga flood control na overwhelm. Yung 5,500 niya na-overwhelm. Yung iba naman, binangga ng barko. Diba? Nandun naman yan mga kababayan. And then, sumunod na kanyang suna, mahiya naman kayo. Dahil ngayon sa flood control na wala pong effective. Tapos, pumunta siya sa lugar, sa Bulacan, sabi niya, wala eh. Wala talagang nakatayo kahit isa. Wala man lang isang sakong simento. So, dito mga kababayan, budol lang po talaga itong si Marcos Jr. Ngunit, ang naturalesa po ay hindi na pumapayag. Patuloy po nilang tinatakpan sa pamamagitan ng iba't ibang mga pangdadivert, iba't ibang mga kasong isampa dito sa mga Duterte. Lahat na lang ng mga pangyayari ngayon, lalo na dito sa flood corruption, sinisisi po nila sa mga Duterte. Ngunit, kakampi po ng mga Duterte ang katotohanan at ang naturalesa. Kabayan, ano man inyong masasabi, anong inyong komentaryo sa video at reaksyon na ating napanood ngayon? Huwag kayo mahihiya. I-comment nyo po dyan sa comment section sa baba. Pakilagay na rin po ang inyong lugar kung taga-saan kayo at nang mapusuan po natin. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!